pampagising, pampainit, Ah, wow! pampahappy. Whether mag-isa o may kasama, drink of choice ng marami, kape. Ang inuming may taglay na pait, ngayon ay mabibili mo na sa iba't ibang specialty concoctions. Gumagamit din tayo ng iba't ibang technique, brewing methods, para mas lumabas yung natural, unique flavor ng local beans natin. Look at that. Doon yung craft beer sa ilalim. Liberica from Batangas. Ah, wow! Oo, ramdam na ramdam ko talaga yung coffee and beer that complements with one another. Sarap nito. Ang siphon is we boiled the water. When it reaches a certain temperature, binabacuum siya paakyat, hinihigop ng upper chamber. Then once nasa taas na siya, we mix the coffee inside. Then slowly stir. Then hintayin lang natin siya for 2 to 3 minutes before turning off the fire. Then pag pinatay natin yung fire, the coffee from the upper chamber goes down back to the lower chamber. Then that's the time we pour it over sa either a glass of ice or a hot glass para i-serve siya sa customers. Sa mga coffee beans namin, nagsiserve kami ng local coffee beans and international coffee beans. Ang pinaka binibili sa amin is yung local coffee beans. Sineserve namin siya pwedeng sa ice, hot, or frap po. As in, pagising ko sa umaga, ito yung una kong hinahanap, which is coffee. And ito yung Kalinga Hot Latte nila. Grabe. Sobrang sakto niya. For me, kasi mahilig ako sa like strong coffee. Rock salt because I'm using Lingayen rock salt. Sa darating na mga taon, inaasahan ang malaking ambag ng kape sa beverage industry ng Pilipinas. 200 billion pesos to be exact bago matapos ang dekadang ito. Sa ngayon, Pilipinas ang ika-14 na pinakamalaking producer ng kape sa buong mundo and the second largest coffee consumer in Asia. I must say, nasa infancy tayo pero papunta na tayo doon. So there's a lot of coffee roasters na rin dito sa Pilipinas na kagaya ko na mga independent na nagsusupply ng local coffees. Kami kasi may kakayahan na magbenta ng local coffees in a manner na we can pay the farmers yung rightful price. Depende dun sa kanyang quality. Kahit may namamayagpag na career si Mark abroad, nagbalik siya sa Pilipinas para ibahagi ang kanyang kaalaman bilang coffee roaster, teacher, and entrepreneur. Ang coffee kasi, trinit natin, parang normal drink lang. Pero actually, there's more to it. Marami pang varieties na pwede nating matanim dito sa Pilipinas and also ma-process ng maayos. Meron tayong 4 na varieties ng kape. Arabica, Robusta, Excelsa, and Liberica. Magkakaiba ang pinagmulan ng mga ito at bawat isa ay may taglay na distinct flavor profile. Arabica at Robusta ang karaniwang matatagpuan sa mga coffee shops. Ang sabi nila, kaya kang ipagtanggol ito hanggang 3 araw. True yun. It's actually made from gingoog beans from Misamis Oriental, o diba? So, kapag gusto mo magising, pag gusto mo mabuhayan, this is your go-to. Matapang siya, yung tipong kaya kang ipaglaban. I like it. I really like it. Kami as a coffee roasters, dapat binibigay namin yung transparency sa mga Pilipino, sa mga drinkers, kung ano yung coffee, saan galing, hindi lang yung brand namin, pati yung farmers dapat ipakilala namin. Dito sa kanilang warehouse sa Cavite, pinasinayanan ni Mark at Brian ang modernong teknik ng coffee roasting. Para naman sa mga gustong maranasan kung paano ang tradisyonal na paggawa ng kape, you can always go back to basics at Amadeo Artisano Coffee Farm. Dito, ikaw ang magbibilad, magbabayo, magtatahip, magsasangag, magigiling, at magkakanaw ng sarili mong kape.
kasabay ng paglago ng coffee culture sa Pilipinas, pangarap din ni Mark na maibigan ng mga Filipino ang isa pang produkto na patuloy niyang dinedevelop. Yung cascara, it's a skin of coffee cherry. So yung skin niya, tinanggal siya, dinipulp siya dun sa pinaka-fruit. And then, drenay siya in a manner na ano dun pa rin yung kanyang sweetness. And also, maging tea siya. So we made tea out of it. Sa ibang bansa, yung mga top varieties ng Arabicas, yung mga nag-grade ng 90+, sila yung mga napipili na gawin siyang tea. Tata Predo is, the owners are friend of mine. And ako rin yung naging consultant nila sa coffee. So I believe that kapag nagtanim tayo ng marami, masusolusyonan yung sustainability dito sa Pilipinas ng kape. At maiiwasan natin yung pagkuha ng kape sa ibang bansa. Up next, tara na sa Davao at tuklasin natin ang bittersweet origin ng tsokolate. Yung Tamis. pero ang ano kasi niya, Tamis. parang Ang pamilya Puentes Pina ang isa sa mga malalaking suppliers ng tsokolate dito sa Davao. Sa loob ng Golden Sunset Farm, ipinakita sa atin ni Sir Rex kung paano nila napapanatiling perpekto ang kanilang produkto. yung bulaklak, only 5% of the flowers become a fruit. Pag mga ganito sir, from flowering hanggang sa harvesting, gaano pong katagal aabutin? Mga 5 to 6 months siya. Ang masaya kasi dito sir, we're having siguro an in-depth absorption of information na hindi lang kasi when you talk about chocolate, napakadali kasing bumili lang sa store. But when you get to know yung specific process, magkakaroon ka ng bagong appreciation. Exactly, And we're just talking about harvesting. What would be the next step? Pag harvest, dadali na namin doon sa fermentary. Yung Tamis? pero ang ano kasi niya, Tamis? parang yun, so tutulo dito, and then kukolect namin dyan. At the end of the day, i-pasteurize namin siya. Hahakutin na to, pag medyo madami-dami na, hakutin sa Container po natin. container, tapos ihakutin papunta doon sa fermentary box. Ito po yung sinasabi ninyong kung saan nanggagaling or nangyayari yung magic. Ito Where na. the flavor Oo, is oo, being developed. oo, oo. Napansin ko lang po dun sa setup ninyo. Kanina po kasi napansin ko nung may mga nagsasalin, parang may levels pala ito. Opo, oo, kasi dinesign to na 3 level para dali lang i-turn. So Okay. for ease of turning the beans, ganito yung setup. So dito day 2 muna. Ang day 2 usually basa pa man Apo. basang-basa pa si so may drippings talaga yan. Kinukuha rin po ba natin Yung yung drippings na yun? kinukuha natin yan para gawin cacao paulit. juice or cacao vinegar. Alright. Oo, so ipa-drip muna natin ang cacao, and then after 2 days, turn mo na yun siya. Yun na Okay. yung mag-heat up na yan siya. Yes. Ang magsa-start na yan ng fermentation, umaakyat na yan ng mga tag 45 to about 50 degrees Celsius. Yes. 2 araw siya doon, and then ito-turn mo na naman siya on the 5th day, ito-turn mo na naman siya. After fermentation, Apo. 6 days doon. In the Okay. 6th day, lipat na natin sa dryer. Dryer. So, sinahakot doon yung Sun dryer. Sun dry. Naka-plastic siya para hindi siya mabasa. Every 2 hours mo siya i-turn. i-turn. Actually, turn, yes. Hahaluin. Ikalat mo Opo. lang para Pantay mag-dry. yung Pantay yung dryer dryer. niya. Oo. So dito na namin sinusort. So another important step Okay po. na post-harvest step for creating good quality chocolates. Ito po yung tinatanggal natin. So maraming klaseng defect. Merong ito broken. So hindi natin sinasali yan. Broken. Tapos merong double. Yung double yung magkadikit Ito po. kanina. Double tawag namin dito. Ibig sabihin po yan, So, nag-mold. triple. That also explains kung bakit ganun kasarap yung masasarap na tsokolate. Because your commitment nga po, as we were saying, to quality, talagang nandun. Kasi pag hindi mo siya inalagaan, lalabas at lalabas dun sa produkto mo sa lasa. May experience yun ng inyong buyers, ng inyong consumers. So sila talaga at the end of the day ang judge din. So in less than 10 minutes, ito yung caramelization na nakuha natin. Kung pipisilin ninyo, kung makikita ninyong bounce, medium rare baby.
I think I've mentioned this multiple times in the past. What really makes my job exciting is when I get to encounter exciting ingredients. And second, yung makakwentuhan, makajamming, yung mga passionate na farmers na kagaya ni Sir Rex. And alam mo yung damang-dama mo yung pagmamahal nila doon sa produkto nila, yung dedication nila, and perfecting their craft. To honor yung kanilang sakripisyo, dedikasyon, kailangan ma-highlight ko yung produktong pinag-investan nila ng oras at panahon. Gagawa tayo ng steak at yung gagamitin nating sauce, yung kanilang dark chocolate, at eto, first time ko nakita yung kanilang cacao beer. So I'm just preparing ang ating onions na gagamitin natin mamaya for the sauce while we're increasing yung temperature ng ating pan. Also, yung ating garlic, pang-i-infuse natin dun sa oil, and at the same time, gagamitin natin garnish later on. Generous amount of oil, at habang hindi ko pa nilalagay yung steak natin, ilalagay ko na yung ating garlic to again infuse yung flavor niya doon sa ating oil. So we're just gonna generously season yung ating steak. So I'm gonna use this side first. So ako, technique that I got from Heston Blumenthal is to flip it every 30 seconds. Itong side na to, hindi pa natin nasisiran ng meat. So ibig sabihin, mas mataas na yung temperature niya versus kung i-flip mo lang siya at same position lang din. So parang malamig pa tong side na to. To ensure na maganda yung caramelization ng meat natin, you would wanna use the other side. So doon naman natin siya i-flip. So this is the browning that you're aiming for. Kasi mabilisan lang ito. We're just gonna add in our butter. So at this point, kuha ko na by pressing yung ating meat. Papunta na ako sa medium rare. So at this point, tatanggalin ko na siya. So in less than 10 minutes, ito yung caramelization na nakuha natin. And yung doneness, kung pipisilin ninyo, kung makikita ninyo yung bounce, medium rare, baby. And I'm gonna turn off the heat. Ito na yung sauce. Basically, we wanna maximize yung flavor na meron tayo dun sa pan. So ika-caramelize lang natin yung ating onions. And then later on, yung excess oil na yan, we're gonna pour it over doon sa ating steak para mas masipsip pa nung ating karne yung flavors na binuo natin dito. So we're just gonna pour the excess oil. Woo! We're just gonna pour in some acid. So gagamit tayo ng ating vinegar. And then we're just gonna reduce this down. I'm sure masarap na inumin to, pero gagamitin ko muna dun sa ating pinaka-sauce. As you can already imagine, I'm going for a bitter kind of sauce. Yung bitterness from the beer, since na-reduce na siya, nawala na yung alcohol niyan, matitira dyan is yung fruity and bitter notes niya para ma-emphasize pa yung pait na gusto kong ilagay doon sa ating dish. I'm just gonna add in a few knobs of our dark chocolate na dito mismo nila pinroseso. And this is our sauce. Anong nilagay mo dito? Ay, syempre, yung products po natin dito. We have the cacao, tableya, yung ating dark chocolate, and yung ating beer. So I'm aiming for the bitter flavor profile talaga. Yun, meron. Winner. Lami kayo. Lami. Okay. Lami kayo. Ayos. Yep.
Bitterness is a flavor that encourages us to go out of our comfort zones, na makita ang sustansya sa likod ng pait, at mahanap ang tagumpay sa anumang bagay na pinaghihirapan, basta't patuloy kang nananalig sa iyong kakayahan at pangarap.